At bago tayo siyempre magsimula, ay nais ko po munang ipaabot sa aking mga subscribers ang mapagpalang pagbati sa inyong lahat na mga followers at mga viewers ko. Sana ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mailayo kayo rito sa mga scammer na mga kampo ni Alpotirang Patutot. At mailayo na rin kayo dito kay Banat Bay na puro daldal. Ay, ayan. Ayan, kaya nga puro daldal ito. Tingnan mo. Pahiya na naman. Dahil walang alam itong mga Patutot at itong Banat Bay na ito na hindi pala kay President Duterte yung bahay na yan, kundi yan bahay daw pala na yan ay mismong kay Hanilet. Ay, tingnan mo itong mga bugok na ito. Diba? Grabe. At, nako, yung puro daldal ito, nakala mo, at close dito sa mga Duterte, ito si Banat Bay. Yung pala ito, isinusuka pala yan ni Ma'am Hanilet, yung Banat Bay na yan. Kaya pala yan, ipinaglalaban ni Banat Bay, itong si Alpotirang Patutot na ito. Dahil pala yan, noong pumunta yan sa Malacanang, in-interview niyan si President Duterte, ay dahil po pala diyan kay Patutot na ito. Kaya pala, yun yung sinasabi niyang ipaglalaban daw niya ng patayan itong si Alpotirang scammer neto, kasama yung mga ulik ba dyan, kasama yung si Butanding at saka yung MJ na ay marami din palang kabulastugan yung MJ na yan. Di ba? So, yan ang ating hihimayin. Ayan. Okay. Ito na ngayon ang matindi. Hindi naman ko, inilive ko pa nga yung video ni Maharlika para maintindihan ninyo na may mga kinakausap na pala si Maharlika tungkol dyan sa mga kalokohan ng mga libro-libro na yung mga foundation na yan. Hindi lamang po pala yung Salamat PRRD. Mayroon pa po palang ibang mga libro pa. At dito ay lumilikom sila dito ng milyon-milyon na gamit ang pangalan ni PRRD na kung saan ang sinasabi ni Ma'am Hanilet ay hindi pinayagan niya ni President Duterte. At yun nga po yung nabigyan, hindi man direktang sinabi ni Maharlika, pero parang nabigyan ng go signal itong si Maharlika para maghanap ng mga abogadong magdidemanda dito kay Alpotira at saka dito sa mga scammer na ito. Ayan. Sisiguraduhin ni Maharlika na ipakukulong niya itong si Alpotirang puta na itong Jasmine na ito. Kasama na rin siyempre yung mga nakikinabang dyan. Yan sila MJ na yan. Itong si Crisit na itong Butanding na ito. O baka kasama na rin dyan si Banat Bay or si Tio Moreno. At saka yung abogadang mukhang kabayo na mukhang bakla. O, ayan. Ayan tayo. Sinisabi ko naman sa inyo, sinimulan nyo si Maharlika, tatapusin ni Maharlika yan. Maniwala kayo sa akin. Ang dami ko pang mga nandyan, yung mga video ni Maharlika. Pero bago po tayo bago po tayo magtuloy-tuloy, ay ipakita ko lang po itong kwan. Ito pong ayan, yung Hanilet Duterte na yan. Na nangunguliktayan po, may GCash number po siya dyan. Hanilet Duterte. Yan. Yan po ay fake po ito. Ha? So ngayon, nilatag na rin po yan kay KPL dyan sa inyo yan. At saka ni Maharlika, binanggit na rin ni Maharlika yan. Pero pinapakita ko na rin po rito para yung hindi pa nakakaalam, baka po magpadala kayo dyan sa GCash nitong unggoy na ito
Yan po, Hanilet Duterte po yung naka-profile niya. Ano? At yan po yung profile picture si Bongo at saka si President Duterte. Ano po? So, ayan po, para lang po hindi kayo maligaw. Dahil kung maligaw pa kayo dyan, aba, ay may katangahan na kayo. Yeah. Hindi po kay Hanilet Duterte yan. Hindi po. Kaya wag po kayong magpapadala ng GCash diyan at unggoy po 'yan. At ito po pala, nakalimutan ko na. Diyos ko naman, matanda na kasi ako. Imagine niyo naman, 176 years old ko na. Pero sige, at least naaalala ko kahit na nandoon tayo sa kalagitnaan, naaalala ko pa rin. Ito naalala ko lang ngayon lang po. Doon po pala sa mga pangit na gusto ring gumanda, gumwapo, at doon na rin sa gustong swertihin sa buhay, wala po kayong gagawin kundi pindutin nyo lang po ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Yan po, nandiyan po yan. At pindutin nyo po yung notification bell all para po pagdating ng may mga ganitong uploaded video ako, ma-notify po kayo para mapanood po ninyo. Dahil darating po yung araw na mayroon pa tayong ituturo. Kagaya nito na itinuro ko sa inyo. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga clinic ng mga kung ano-ano, sa kay Doktora Bilo, Bilo na yan. Hindi nyo na po kailangan. Yun lang pagpindot ninyo ng subscribe dito, gaganda na kayo, gugwapo pa kayo. Yan po ang tandaan nyo. Ano pa ang inaantay nyo? Pindot na! Yan! Ayan, at pero kung gusto nyo naman po yung mukha ninyo na pangit, gusto naman pong manatili sa pagiging pangit, ay huwag nyo na pong pindutin ang subscribe. Pero I don't think na gugustuhin mo yung maging pangit habang buhay, gugustuhin mo yung ikamamatay mo na yung pagiging pangit mo, I don't think na yan ang gusto mo. Kaya alam ko lahat ng mga pangit ay gustong gumanda, gumwapo. Ay ayan, di ba? Grabe talaga itong bakbakan ngayon. Itong bakbakan ng Maharlika versus dito sa mga scammer ng mga alputira. At sa bagay ay kung sumasawsaw man ako rito, abay karapatan kong sumausaw dito dahil alam ko na lahat itong mga sinasabi ni Maharlika ay totoo. Hindi kagaya dito sa mga scammer na ito. At pagka hindi na sila ng scam, aba hindi na lalamon itong mga ito. O ikaw, Joey de Bibre, na ulit ba, no? Isauli mo na yung 5,000 na in-scam mo, ikaw naman. Kawawa naman yung OFW na taga-Canada na in-scam mo. Ngayon, paano ko nalaman ito? Abay, sinabi yan ni Princess Maui na in-scam mo. Yung OFW ng 5,000 para daw doon sa t-shirt sana na salamat PRRD. Pagkatapos may padala yung 5,000 sa'yo, ayun, nag-deactivate ka na ng iyong Facebook. Tapos, kunwari, sabi mo na isinara ng Mita. Galing talaga ng mga taktika nitong mga scammer na ito. Ay, kung ganun nga talaga, maliwanag na pang-scam yun. Tama si Princess Maui doon. Oh. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. By the way, at saka ako nakita ko yung kayong dalawa ni Rogando Sasot doon sa Solid PS, ha? Naka-sleeveless ka ng navy blue. Wow. Grabe. Tama yung sinasabi ni Maharlika na mga dugyot kayo. Mga mukhang hindi ka naliligo. Yung susuoto para mukhang hindi ka naliligo. Sabagay, totoo naman talaga. Talaga yung titingnan, yung naka-sleeveless ka ng navy blue ba yun? Abay, parang isang taong ka na yata hindi naliligo. Baka pa dampi-dampi ka na lang ng ganyan-ganyan ka na lang siguro.
Kasi talaga ng mga, anak ko, Diyos ko, mga itsura nito, yun ito sinasabi ko eh. Haharap kayo sa camera, siguraduhin yung kaaya-aya yung inyong mga itsura. Hindi yung mga itsura kayong mga hindi maintindihan kung kailan pa kayo huling naligo. Ang bantot talaga itong ulik bareto, nakikita ko kanina, nasusuka ako eh. Ayan, tapos yan yung mga scammer. Ayon yan dito kay Princess Maui, hindi ko alam yun. Pero ayon dito kay Princess Maui, na yun daw ay pinadala ng OFW, yung pambili daw sana ng t-shirt yun na salamat PRRD, pero wala na, ibinulsa na nitong si Joey De Vibre. Isauli mo yan, Joey. Aba ay nako, Diyos mio, hinubaran na kay ni Maharlika. Tapos ganyan pa yung mga nalalaman ni mga ibang tao. Kagaya ko, nalaman ko di tuloy napatunayan ko nga talaga na totoo itong mga sinasabi ni Maharlika na mga patay gutom kayo, mga scammer kayo. Ikaw, Criset, na mga butanding ka, tigil-tigilan nyo na yung pang-scam. Una, paunti-unti na yan, mawawala din kayo dahil may go signal na si Ma'am Hanilet kay Maharlika na hanapan kayo ng abogado na magdidemanda, magkakaso sa inyo. Ayan. Ito, paano yan, Banat Bay? Yan ba yung sinasabi mong ipaglalaban mo ng patayan? Ay, ang paglalaban mo ng patayan, scammer pala, Banat Bay. Ano ba yan? Ano na, Banat Bay? Paano yan? Ipaglalaban mo ng patayan. Tapos di pagka namatay ka, tiyak naman pag ako ang kalaban mo, matay ka eh, di ba? Ipaglalaban mo ng patayan yan, patay ka. Ngayon, tuwang-tuwa ngayon itong si Patutot na ito, laban mo ng patayan yung scammer. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Banat Bay, birada ka ng birada na hindi mo muna iniintindi. Wala kayong pagkakaiba nitong abogadang gaga na nagdudunong-dunungan at ang walang bekang bibig ito kundi Duterte rin, pero hindi rin pala maka-Duterte ito. Lahat ito mga ito, yung mga nagkukunwari na yan, kung maka-Duterte ba itong si Olik ba na itong si Joey na ito? Ano yung post niya? Puro lang daw, bring him home, bring him home, bring him home. Yun pala, wala, pag-uwi niya rito, wala na raw palang home si President Duterte. Pang-i-insulto kay Hanilet na naman yan. Yun ang problema natin eh. Diba? Yan po kayo eh. Kaya, magantay-antay lang kayo dahil yung ulo ninyo, yung ulo ng scammer ninyo, pagiging scammer ninyo, makukulong. Hindi titigilan ni Maharlika hanggat di makulong yan. Dahil dyan sa paggamit ng salamat PRRD na book, mayroon pang isa at mayroon pang isa at nagsosolicit kayo ng milyones na kung saan ay bawal na bawal pala yan. Hindi ko na po ipapanood dito yung video ni Maharlika. Nandiyan po yan, kung gusto niyo pong mapanood ng buo, nandiyan po yan si Maharlika. At para hindi na po tayo magtagal. Yan po yan, ipapakulong ni Maharlika si Alputirang Patutot na yan. Kasama na kayo ng mga scammer. Kasi mga scammer kayo. Ilang milyon na ba yung na kolekta mo, MJ Cambiao, Cambiao, ilang milyon na yung nakolekta mo sa iyong foundation? Ikaw, Criset, ilan na yung milyones mo na nakolekta dyan sa Balay, Davao? At ikaw ba, Joey De Vibre, ilang milyon na rin yung na-scam mo doon sa mga OFW? Mga OFW, paulit-ulit ko po sinasabi dito.
wag na wag po kayong magbibigay na nisintabos dito sa mga scammer na ito. Kung sa akin nga, di ba? Doon sa mga nagpakulay doon sa, madalang naman ako mag-live pero may nagpakulay noon, di ba? Sinasabi ko, huwag. Ipunin nyo na lang. Huwag nyo pag-aksayahan ako ng pira ninyo na alam ko naman napakahirap nyong kitain yan dyan sa abroad. Huwag yun, alam po yan. On record po yan yung sinasabi kong ito na hindi po ako tumatanggap maging yung pakulay-kulay na yan. Di ba? Tapos ito, mga ito, aba, 5,000. Imagine mo, 5,000. Oy, Joey, ibalik mo yan, Joey de Bibre. Ibalik mo yan dyan sa taga-Canada na OFW na pinaghirapan niya yung pirang yan sa kagustuhan niya makapag-donate ng t-shirt na Salamat PRRD. Ayon, in-scam mo lang pala. Yan ay ayon dito kay Princess Maui. Lahat kayo mga scammer kayo. Magtatapos kayo. Maniwala kayo sa akin dahil kaya nga saya-saya ni Maharlika eh. Dahil alam niya na mayroon siyang go signal. Kagaya niyan. Kung ano-anong mga speculation nyo tungkol dun sa porcel-porcel ng bahay ni President Duterte. Pero ganun pa man, meron din ako sinabi dyan, alamin kung magkano at parang interesado din sana ako. At parang tinanggal na yata dahil ang sinasabi ni Maharlika ay nag-advise yata siya kay Ma'am Hanilet na wag nang ibenta yan. Ngayon, tinanggal na yung tarpaulin. Ngayon, mabuti pa ito si Maharlika na wala dito sa atin, nasa malayo siya. Alam niya na hindi pala kay President Duterte yung bahay na yan, kundi kay Madam Hanilet. Ngayon nalaman nyo doon sa video ni Maharlika. Puro kayo bida-bida, puro kayo mga spekulasyon na wala naman pala kayong alam. Kagaya nitong Banat Bento, kung nagsasalita, kampanting-kampante, akala mo, close na close sila ni PRRD. Pero yan pala, sinabi yan ni Madam Maharlika na mukha pa lang niyang Banat Bay na yan. Sabi nga ni Madam Maharlika, ni Madam Hanilet, mukha pa lang, nasusuka na ako, sabi. See? Alam nila na kayo yung mga kunwaring Duterte. Wala kayong bukang bibig, DDS kayo ng DDS. Yung pala mga piki pala kayo. Sasabihin nyo na dinidivide ni Maharlika ang DDS, pues lumayas yung dapat na lumayas. Kung tatamaan kayo, layas kayo. Doon natin malalaman kung sino yung totoong DDS. Yung talagang ay kayo yan, mga yung abogadang gaga. Itong si MJ Kiambao, napapunta-punta rin yan dyan dati sa EDSA, sa shrine na yan. Kasama ni, ni Princess Maui yan. Itong si Crescent Cho, nabutanding na ito. Itong si Joey de Bibre na hindi naliligo. Itong si Tio Moreno na supot. Ganon din itong si Bay na bakling. Ayan. Kayo, yung totoong nanggagamit lang kay Duterte. Lumayas na kayo. Hindi namin kayo kailangan ng mga animal kayo. Grabe kayo Sinasabi ko sa inyo. Wala kayo, puro kayo, palibasa kayo, mga supot. Sabi, ako si Rosas Pandan, buli kong ginbatuk-batukan. Yan yun Ayan. Ayan. Ako
si Rosas Pandan, buli kong ginbatok-batukan. Ulik ba ang scammer, nahaluan pa nitong butanding. Ayan, maging si Banat Bakling. Ako ay Rosas Pandan. Ano may? Ako ay Rosas Pandan. Buli kong ginbatuk-batukan. Ay, imagine ay, ang sarap mga asar. Napakasarap mga asar dito sa mga tanga. Tingnan nyo na. Basta po kung yun itong tandaan nyo. Basta mga pangit, wag na po kayong kwan. Wag na po kayong umasa na may gagawing maganda yan. Tingnan nyo yung mga kwan. Pero mali po na sabihin natin na kapag basta duling, walang magawang magaling. Mali po yun. Basta pangit, walang magagawang magaling yan. Tingnan nyo nga. Ano bang itsura ng krisit na yan? Hindi ba't parang butanding? Na ang pangit-pangit umiyak. Kita nyo na, payak-iyak sa kongreso. Yung abogadang gaga, na tarantada, tingnan nyo ang itsura. Di ba parang mukhang kabayo na mukhang, ano ba yan? Di ko maintindihan kung mukhang tao, mukhang hayop ba yan? Ayan yun. Tapos itong si Joey na ito, tingnan nyo na yan, ulik ba? Ang itim ng gilagid, ang itim ng kilikili, ang itim ng, ayaw ko na sabihin, ako si Rosas Pandan, buli kong ginbatuk-batukan. Tingnan nyo. Tapos si Banat Bay na parang labi ng kabayo yung labi. Si Tio Moreno na supot. Pares naman sila yan ni Banat Bay supot. Saka itong kwan, itong bilat ni huwag na natin pag-usapan yun. Di ba? Sarap ng asar dito sa mga ito, scammer. Yan po ipinakita ko na kanina yung gumamit ng Hanilet Duterte Huwag na wag po kayong send ng GCash doon at hindi po kay Hanilet Duterte. Yan pong account na yan. Kinumpirma po ni Maharlika yan kay mismong Madam Hanilet. Kaya hindi po account ni Ma'am Hanilet yan. At katunayan ay papainan yata yan. I-entrap yata nila yan, yung gagong yan. Sana. At itong dito kay kay Jasmine na patutot na ito, antayin mo yung demanda sa iyo ni Maharlika. Kasama mo yung mga alipuris mong mga scammer. Antayin mo yan. Kasama ka dyan, Banat Bay, na may didemanda. So, wala. Kung kakalas kayo, kumalas na lang kayo. Wag na kayong magpapanggap pa ng mga DDS kayo. Hindi kayo mga DDS. Dahil unang-una, kung DDS kayo, hindi nyo dapat pinagkakakitaan yang pangalang Duterte. Totoo naman yung sinasabi ni Maharlika. Imaginin mo, kadami-daming pira pala na pinadala dyan ni Maharlika kay MJ. Walang utang na loob. Hindi nyo alam pala na
marami din natulungan yan sa mga kaso. Dito sa atin, ha, kahit na sa Amerika yan, marami din pala yan na inirepair yan sa law office ni Vic Rodriguez, si Maharlika. Mayroon pa rin po dyan. Putya, aywan ko, di ko na naririnig itong gagong to. Tinulungan doon po ni Maharlika yan sa kanyang, tawag ito, sa kanyang piyansa. Ha? Nung dinimanda po yan, aywan ko kung hanggang ngayon may kaso po yan, pero ang alam ko po dyan, tinulungan ni Maharlika ng piyansa yan. At maliban doon yun pong mga in-announce ni Maharlika sa Amerika na magpadala kayo ng GCash dito sa taong ito. Direkta po yan na ipinapadala doon sa taong tinulungan ni Maharlika. Imagine mo yan, napakarami po yan. Ang laking halaga po ng mga dumating sa kanila na mga GCash. Dalawa po yan na naging sikat na tinulungan po ni Maharlika. Tingnan nyo, wala kayong kaalam-alam. Tapos ganyan. Diyan na lang kay MJ na yan. MJ Kiambaw na yan na may talagang mayroong screenshot talaga si Maharlika dyan na talagang ipinadala niya na may 5,000, may 10,000, may 15,000. Imagine mo, tapos ngayon, kakalabanin pa niya si Maharlika. Wala talagang mga utang na loob itong mga unggoy na ito. Kaya tuloy, nakakarma. Tingnan mo nga yan. 2 senior citizen ang inaalagaan niya, yung nanay niya at saka biyanan niya. Karma talaga. Ganyan po yan. Dito kay ako naman, dito kay Ulikba, ang karma sa kanya, hindi na raw siya nasusundot ng kanyang asawa. Alam niyo ba kung bakit? Wala na pong gana. Nadidiri na po yung kanyang asawa. Asawa o boyfriend. Nadidiri na, nasusuka daw po pagka medyo nandun daw sila sa ganun yung mag-a-attempt sana. Kasi nga pa tanday-tanday daw itong si Ulikba. Siyempre, pag na-tempt itong asawa ay parang mukhang hubaran. Ay pagka hinubaran po yan na daw ikon umaalingasaw parang bulok na bagoong. Aku si Rosas Pandan, boleh kong batuk-batukan. Grabe, diring-diri daw ang asawa niyan. Diring-diri daw. Ay, imaginin mo nga naman. Di ka madiri dyan. Sa singit pa lang, parang kala mo, parang sinunog na panggatong. Tapos ang bantot pa ng anak ko. Diyos mio. Tingnan nyo naman, panoorin nyo yung sa Solid PH, nandun siya. Kasama si Rogando Sasot. Parang talagang hindi naligo ng 1 taon. Talagang mukhang kwan talaga. Imaginin mo, haharap ka sa camera, mapapanood ka ng maraming mga tao. Ganun ang itsura mo. Ay, naku po. Diyos mio. Nakakadiri. Pag pinapanood mo pa lang sa video, sa screen mo pala pinapanood, maamoy na ang bantot di ba? Sobra daw ang lakas daw ng putok niyan. Lahat yan. Magmula doon kay Butanding daw na yun, sobrang lakas daw ng putok niya ni Butanding na yan. Kaya yung mga katrabaho daw niya, aywan kung anong dyaryo yan na pinagtatrabahuhan yan. Doon daw talagang iniiwasan daw yan. Pag umakyat pa lang daw yan umaalingasaw na raw talaga ang bantot niyan. Parang tipong bagoong na bulok. Or tapos yung minsan daw, sumasakit na raw yung tiyan ng mga kasama nila. Kasi talaga raw kundi man parang bagoong na bulok, yung para daw yung baga, dagang patay. Grabe na, nakakadiri ito mga ito. Anyway, tapos na po tayo at antayin mo na lang alputirang patutot na Hasmin
kasama itong mga scammer mo na kasabwat, antay mo lang yung demanda sa inyo ni Maharlika at ang sinasabi niya, hindi kayo titigilan hanggat hindi kayo makukulong. Dahil may kulong pala yan. Yang mga pinaggagawa ninyo, talagang may kulong yan. Ayan. So, mayroon po kasi akong mayroon po akong anyway, saka ko na po i-discuss yan dahil kung magmula doon sa pagtaas ko ng bato dito, na itinaas ko yung bato at hindi pa rin tumatalab sa inyo, mayroon po ako ituturo sa inyo. Yun din po ay kasi sinabi ko naman po sa inyo, pinagpaunahan ko na po kayo na yung pong pagtanggap doon sa pagtaas ko ng bato ay kailangan tanggapin nyo ng buong puso na walang halong pag-aalinlangan. Ganun pa man ay mayroon pa rin po tayong ituturo maliban po doon at mayroon po akong ipapagawa sa inyo. At ito naman po ay mga ginawa ko po. Lahat naman po ito ay tumalab sa akin. Kaya nga po ganito na kahit pa paano magmula sa pagiging patay gutom ko, ngayon po ay kung ano po yung gusto kong kainin, nakakain ko naman po. Pero wala na po hanggang doon na lang po talaga ako sa gulay. Dahil wala na, matagal na pong panahon na hindi ako kumakain ng kanin. Pero makita nyo naman, yung hindi kumakain ng kanin, tingnan nyo naman, di ba? Ano ba itong katawan ko? So, actually gusto ko pong ituro sa inyo Kaya lang baka sa una po kasi mahirap. Hindi po nyo kakayanin. At talagang sacrifice po talaga. Ganun pa man, siguro tingnan ko kung pero hindi nyo po kakayanin. O tingnan nyo naman ang katawan ko. O, di ba? Wala pong kasi nga makikita nyo naman dito yung kung yun ba ay nagtatrabaho ng ng mabibigat, di ba? Pero ito po nung nasa Australia po ako, kasi nga po, di ba, nasabi ko naman sa inyo na inampun-ampun ako dati ng Australiano hanggang sa dinala ako doon. Alam niyo po ba yan, mga yan? Yan po. Ito pong yung palad ko pong yan. Wala po kayong makita na guhit ng palad. Wala po. Wala po kayong makita. Ang makikita po ninyo dyan, kalyo. Kalyo po lahat yan. Bagamat inampun-ampun ako dati ng Australiano nag-ampun sa akin, ay yung kabataan ko na yun, ay siyempre, nahiya ka naman mag-stay doon na ganun kahit na ampun-ampun ka. Pero hindi naman talaga ako pinapayagan, ako lang may gusto. Nadambuhalang traktura po yung ino-operate ko. Yan po yan. Yan po. Wala po kayong makitang guhit ng palad yan. Dati, wala po. Puro po yan, kalyo po lahat yan. Pero lahat yan, ibig pong sabihin, kaya ko po sinasabi yan dahil nga doon po yung gusto ko lang pong i-highlight sa inyo kung ano ba talaga yung buhay ko noon. Isa po akong mahirap, isa po akong hampas lupa, isa po akong patay gutom. Yan po yan. Ang hindi ko lang po akalain talaga, dahil yung sobrang pananampalataya ko at pagtitiwala sa ating Panginoon, kasabay ng batong ibinigay sa akin. Hindi ko alam nga kung naiwan nyo ng matanda, or sadyang iniwan, or talagang nakalimutan. Hindi ko po alam. Pero magmula po nun, ay doon na po nagsimula lahat yung pagbabago ng buhay ko. Siyempre lahat po yun ay yung ipinasok ko rin po sa aking isipan na yung matandang yun ay kakaiba. Kasi nga po, sinabi ko naman po sa inyo, nakitang-kita ko nung binigyan ko siya ng pagkain. Isang plato yan. Alam ko yung pagkain na binigay ko.
At kitang-kita ko kung paano siya sumabsab ng pagkain na talagang gutom na gutom. Kitang-kita mong gutom na gutom. Tapos malingon-lingon mo. Nung nakaalis na yung matanda, nung makita-kita mo, walang kabawas-bawas o hindi man lang nagalaw yung binigay kong pagkain na yun. So yun po, doon na po nagsimula ang pagbabago ng buhay ko. At ngayon nga ay minsan, kaya lang po ako nakakapagsalita rito ng medyo parang masama na. Kasi nga po, nabubuisit po talaga ako. Doon sa mga mayayabang na Actually, wala po. Pero ang puso at isipan ko po, kung ano po ako nung patay gutom, ganun lang din po ako. Ganun lang din po ang attitude ko. Minsan po, hindi ako nagmalaki. Kahit na nandito sa akin lahat. Katunayan ko, meron man po akong gustong bilhin, halimbawa. Hindi man gustong bilhin, kundi, halimbawa, na taon lang na gusto ko lang halimbawa bilhin. Kagaya halimbawa nung sasakyan ko. Ayoko na po sabihin kung ano. Alam niyo po ba na ipinagpaalam ko yun? Pinagpaalam ko po yun sa kanya. Na isang linggo yun. Bago ko tuluyang binili yun, isang linggo yun na pinagpaalam ko. Nag-antay muna ako ng sign kung ako ay papayagan na bilhin yung gusto ko. So, wala, pinayagan naman ako. Yung sign na inaantay ko, nakita ko, kaya binili ko. At, yun, kung ano man po yung mga dito, kung ano man po yung mga nasa akin ngayon, never ko pong ipinagmalakihan. Pagka nagbubuisit na lang talaga ako, saka ako nagbabanggit dito ng kung ano-ano, totoo naman. O kagaya nga po nung dahil sa kayabangan nitong Banat Bay na ito, pinagmamalaki na niya yung kung muna ka-Ducati siya, aba ay kala mo sikat na. Kaya nga 'di ba mayroon akong video diyan. Kung gusto niya, sabi kong ganyan, pumunta siya rito, mayroon akong 12 isang Harley Davidson. Mamili na lang siya rito kung anong gusto niya, pwede niyang iuwi ng libre. Yung po mga ganun. Pag nabubuisit na talaga ako. Pero hindi ko po sinasadya yon. Hindi po ibig sabihin nagyayabang ako, hindi po. Pag nabuisit ako, buisit na ako sa kayabangan nitong mga nakikita ko. So, kaya nga po, hindi nyo napapansin na kapag minsan may mga vlog ako dyan, madalas, yung hinahamon ko itong mga politikong ito, na iposta na nila yung lahat ng mga kinulimbat nilang kayamanan, titriplihin ko or dodoblihin ko. Makipaglaban lang sila ng patayan sa akin. Diba? Ganun po. Pero totoo naman po na kung meron silang kayamanan, kahit pag ilan man yan, pero alam ko naman lahat yan pinagnakawan nila. Kung meron man silang kayamanan na 1 bilyon, dodoblihin ko. Tatapatan ko. Hindi man po literal na pira, pero yung pantatapat ko po sa kanila, higit pa sa pira. At lahat po yan, buong mundo, tinatanggap po itong pwede kong pantapat, kaya wala pong pagkakaiba. Kasi nga sinasabi ko, allergy po ako sa pira. Hindi po ako humahawak ng pira. Kung may mga kailangan ako, mayroon naman ako mga tauhan. Bilhin niyo ako ng ganyan. O kung halimbawa, ako, kagaya ng pumunta ako ng Pampanga, may rally dyan. Sa Pampanga dati. O dahil sa kagustuhan kong mga libre. O, kita nila na hindi ako gumamit ng pira. Kita nila yon. May mga pinakain ako, pero hindi ako gumamit ng pera. O, card lang ang ginagamit ko. Pero, yun. Minsan pagka gano'n, sinasabi ko po yan, sinasabi nilang fake news daw ako. Totoo po yun. Sa totoo lang po, pagka ako nakakahawak ng pira, iba po ang pakiramdam ko. Sa totoo lang.
Nagsimula po ito noong kasabay ito nung hindi na ako kumain ng kanin. Nung hindi na ako kumain ng kanin, yun na po. Naging allergy na rin po ako humawak ng pera. Pero dati naman po humahawak ako ng pera. Dati naman kumakain ako ng kanin. Pero yun nga po, may dahilan po yan. So yun. Kaya nga yung mga anyway, mahaba na po tayo. Saka na, paminsan-minsan ay isisingit natin yan. At baka sabihin nyo na masyadong sumarga na naman yung kayabangan ko. Mayabang lang po ako pagka ang karap ko mayabang. Sinabi ko nga po. Kaya ako nagyabang doon sa Harley Davidson. Dahil niyabangan ako eh. Tingnan ko lang kung may makita kayong ibang sasakyan dito maliban sa Mercedes-Benz at saka BMW. At saka Hammer. Doon sa kabilang bodega, sa kabilang garahe, mabibigla kayo. Pero lahat yan, hindi ko ginustong bilhin yan. Hindi ko alam kung bakit nabili ko yan. Lahat. Hindi ko alam. Yun lang po yan. At basta ang alam ko, parang itinulak ako na para bilhin yun. Binili ko. Pero hindi ko naman nagagamit. Dahil unang-una, pagka pupunta ako sa labas, hindi ko naman ginagamit itong BMW. Hindi ko naman ginagamit itong Mercedes-Benz. Dahil sinasabi ko rito, itong Mercedes-Benz ko, para doon sa pusa ko. Yung BMW, yun yung service ng aso ko. Kayabangan na naman. Yun ang sinasabi ko eh. Pero ako, pag lumalabas ako, ang gamit ko, Hyundai. Hindi po ako ganun kaluho. Kung ano po ang meron ako, kontento po ako. Pero sobrang nga po eh. Yun binigay sa akin ng ating Panginoon. Yun po yung gusto kong mangyari din sa inyo. Na kahit hindi nyo gusto, mamalay-malayan nyo lang, nabili nyo na pala. Kaya kahit hindi nyo gusto ang magkamal ng ganung biyaya, wala kayong magagawa dahil ibabagsak at ibabagsak lahat yan ng ating Panginoon. Sampalataya lang po kayo. Manalig lang po kayo sa Panginoon. Hindi po pwedeng hindi nyo makamit. Kung ano yung nangyayari sa buhay ko, yun din ang mangyayari sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.